Sa isang tahimik na barangay, si Ramon, 28 years old, ay dating masayahin at masipag na construction worker. Ngunit matapos mawalan ng trabaho at malugmok sa utang, unti-unting nagbago ang mundo niya. Sa maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero, halos buong araw siyang nakahiga. Madilim ang kwarto, sarado ang bintana, at wala nang ngiti sa kanyang mukha. Ang mga kapitbahay ay masigla, nagkakantahan sa labas, may bata pang naglalaro, pero siya, tahimik lang, parang hindi nakabilang sa mundo. Sa loob-loob niya, wala na sigurong saysay ang buhay ko. Isang gabi, habang umuulan, umiyak si Ramon sa tabi ng bintana. Hawak ang lumang larawan ng kanyang pamilya, na dati ay sabay-sabay kumakain tuwing gabi. Sa gitna ng ulan, narinig niya ang boses ng kanyang nanay mula sa labas ng pinto. Mas mahigit, anak, kumain ka muna. Hindi mo kailangang tiisin lahat mag-isa. Hindi siya sumagot pero umiyak siya ng mas malakas. At doon niya naisip baka nga may pag-asa pa. Kinabukasan, binuksan niya ang bintana. Tinamaan siya ng liwanag ng araw. Parang unang hinga muli pagkatapos ng mahabang gabi. Unti-unti, nagsimula siyang bumangon. Nagwala sa bakuran. Naglinis ng bahay. Pinilit niyang kumain at ngumiti sa nanay niya. Kumuha siya ng maliit na notebook at nagsimulang magsulat. Mas mahigit ngayong araw, lilinisin ko ang sarili ko, hindi lang sa katawan, pati sa loob. Bawat araw, maliit na hakbang lang. Nagdasal tuwing umaga. Nakinig sa musika. Lumabas sa labas para magpaaraw. Nakipag-usap sa kapitbahay tungkol sa simpleng bagay. Sa mga sandaling iyon, natutunan niya na ang paglaban ay hindi kailangang malaki, basta tuloy-tuloy. Pagkaraan ng ilang linggo, nag-apply si Ramon sa bagong trabaho bilang tagabantay ng tindahan. Hindi man malaki, pero sapat para maramdaman niyang muli ang halaga niya. Ngayon, kapag tinitingnan niya ang araw na tumatama sa kanilang bahay, lagi niyang sinasabi. Mas mahigit, ang dilim, lilipas din. Ang araw, babalik lagi. Nagpasalamat siya sa nanay niya, sa aso nilang si Bantay, at sa sarili niya, dahil pinili niyang lumaban. Ang kwento niya ay naging inspirasyon ng iba sa kanilang barangay. Ang mensahe, mas mahigit kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na naghihintay. At minsan, nasa loob lang ng bahay mo nagsisimula ang pag-asa.